continue our series. Anong series natin? James. Tapos na tayo sa chapter 1. Tapos diniscuss natin last week yung mga certain topics. Anong experience nyo tungkol sa sa groupings? As compared to just listening doon sa mga lang, na hindi nyo na didiscuss. Bawa, nung araw, di ba? Ang system ng church is, makikinig lang kayo, tapos uuwi na kayo, tapos kakalimutan na natin yung preaching na yan. Or kung maalala man natin, kapag ka nagbasa ulit tayo ng Bible, ito nga pala yung na diniscuss ni pastor, at ito yung explanation. Pero kung yung hindi mo nilista, bawa, hindi ka nag-jot down, or hindi ka 100% na nakikinig, maski mabasa mo uli sa Bible yung verses na tinapik, hindi mo na alam. Ano ba yung mga sinabi ni pastor? Nagpatawa siya. Ako ang example. Matatandaan mo kasi ikaw example eh. Di ba? Pero pagka hindi, at less na, nakatingin ka sa cellphone, at hindi ka nagpe-pay attention, na ang nangyayari mga kapatid, nanakaw ng kaaway yung blessing mo for today. Na instead na meron kang baon-baon for the rest of your life. Kung titingnan natin, ang every Sunday worship service ay magiging baon natin for the rest of our lives. Hindi lang for the next week. Hindi lang yung daladala ko pa yung itinanim ng Panginoon bukas. Tapos, unti-unting nagdi-diffuse. Diffuse. Bago dumating yung Sunday, ano nga bang topic last week? Ewan ko. Masyado na akong preoccupied ng trabaho ko. So, hindi natin nare-review. Pero ang kagandahan, nagkaroon tayo ng paraan to look back once a month na i-discuss, mag-groupings, malaman natin yung mga hinaing, daladala ng mga kapatiran natin, nire-regood natin yung groupings, kung sino-sino na yung, hindi permanente yung group mo, para magkaroon ng true relationship, yung true fellowship within LPCF, within a church. Yun yung magandang bagong paraan na na-devise ng mga pastor natin. So, masyado bang malaki? Okay lang? Okay. So, ang ating, hindi kita yung no? Yun yung topic ko. Maliit. Title. Ang title natin is Favorites. Sino dito ang favorite ng kanyang lolo't lola? Uy! Totoo, di ba? Usually, yung mga panganay na apo, favorite. Di ba? At tayong mga Pilipino, mahilig tayo sa favorites. Pwede nyo rin akong accuse ng favoritism. Pero hindi tayo nasasaktan when we are being accused of having favoritism. Diba? Ugali ng Pilipino. Samantalang sa ibang lahi, pagka sinabing may favoritism ka, medyo wala, diba? Pero sa office, nagki-create ng problems talaga yung favoritism. At pag-usapan natin ngayon kung isa sa mga basic na tanong natin before we, is, eto. Sagutin natin yan. Does God have favorites? Or favoritism? Sasagutin natin mamaya. And so before we begin, let's pray. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord. And I pray, Panginoon, na Ikaw ang magturo sa amin, just like yung promises mo, Panginoon, that bago pa yumapak ang aking mga paa dito sa harapan, Ikaw ay naririto na upang salubungin, Panginoon, ang inyong lingkod. Ikaw, Panginoon, yung maitaas sa aming kalagitnaan, itago, Panginoon, ako sa iyong anino, sa lilim, Panginoon, ng iyong pakpak. At Ikaw lamang, Panginoon, ang mabigyan ko ng papuri at salamat para sa aming pag-aaral ngayong umaga. Turuan mo kami, O Banal na Espiritu,
And hayaan mo, Panginoon, na yung focus namin ngayong umagang ito, ibigay sa iyo, patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga kakulangan pa. Ako din, Panginoon, yung aking kakulangan sa pag-aaral, Panginoon, ikaw ang magpuno upang yung mga Rhema words, Panginoon, ay mapaabot mo, Panginoon, sa iyong mga anak dito, sa iyong mga minamahal. At Lord, sa patuloy na pag-aaral namin, Panginoon, ikaw lamang ang makilala pa ng higit pa, Panginoon, upang sa aming paglakad, Panginoon, ay higit pa kaming magiging, yung pananampalataya naman ay higit pang maitaas. At yung victory, Panginoon, we know that the victory is yours already. But as we walk, Panginoon, habang kami ay nadadapa, magkaroon kami ng kalakasan sa pamamagitan ng pag-aaralang salita dito, Panginoon, upang muling bumangon, Lord. Salamat nga po, Ama. In Jesus' name, ito ang aming dalangin. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, mayroon pa bang nagugutom? Baka ano. Pero tuloy natin itong para maging mas spontaneous yung pag-aaral natin, no? Basahin natin yung ating topics for today. So, 2 verse 1, my brothers and sisters, believers in our glorious Lord Jesus Christ, must not show favoritism. Hindi daw dapat magpakita ng favoritism. Suppose a man comes into your meeting wearing gold ring and fine clothes. Para masundan nyo, no? And a poor man in filthy old clothes also comes in. If you show special attention to the man wearing fine clothes and say, "Here's a good seat for you," but say to the poor man, "You stand there," or "Sit on the floor by my feet," have you not discriminated among yourselves and become judges with evil thoughts? Hindi. First paragraph pa lang yan. Hanggang dito tayo mamaya sa 12 and 13. 12 and 13. So, ang common definition ng favoritism ayon sa dictionary ay ito: the practice of giving unfair preferential treatment. Unfair, preferential, ibig sabihin, namili ka between many or between two. Namili ka. Halimbawa, may favorite kang teacher, may favorite kang manggagawa, co-worker, may favorite kang anak. Pag iisa ang anak mo, naturalmente, favorite mo na yon, automatic. Pero, maling definition yon. Because, favoritism is preferential, pagpili over 2 or 3 more. In the expense of another. Ibig sabihin, mayroong lugi in the expense. Mayroong talo, may panalo. So, yan yung definition. At kasama ang pagkakataon, sa mga Pilipino, dinadagdagan pa natin. Mamaya makikita natin. Anong ibig sabihin sa inyo ng "you are the apple of my eye"? Naramdaman nyo ba? Favoritism, di ba? Ang definition kagad ng mga Pilipino, pagka sila ay sinabihang "you are the apple of my eye", higit ka na kagad sa ibang katauhan. Di ba? Sagutin ngayon natin to. Does God have favorites or favoritism? Balikan natin ngayon we can deduce yung meaning ng favoritism ayon dito sa mga verses na binasa natin. So tiningnan ayon dito, namimili tayo pagpili over many people. Sa people muna tayo kasi maring sa food may favorites tayo. Madali lang yon. It doesn't hurt anyone. It hurts somebody kapag sinabi mong, paborito ko yung luto ng nanay ko. Hindi ko paborito yung luto ng asawa ko. Meron kagad conflict, di ba? May conflict, di ba?
Kita nyo kagad? Yun yung kini-create na problem pag ginamit natin sa tama na context yung favorite. Lalo kapag ka sa tao. Kasi, may pine-prefer ka over another. So, dinadown mo yung isa over another. Pero, paano kung ang Diyos ang may favoritism? So, taas nga ang kamay. Tingnan ko nga kung magsasabi tayo ng totoo. Nagpe-play ba ng favorites ang Diyos? May favoritism ba? Yes or no? Yes? I don't know. Taas ang kamay? Maybe? O no? No, God is not favoring anyone. No. So, yung mga ilan lang na nag-no, yun lang ang may sagot. Yung hindi na nagtaas, I don't know. Diba? Di natin sure. Or, nahihiya ako. Nahihiya akong mag-yes. Kasi baka akong gawing sample ni pastor. Pero feeling natin may favoritism ang Diyos. Yes or no? Yun. Sabi rin ng totoo. Alam nyo, hindi kayo, magsinungaling kayo. Alam naman ng Diyos, sisinungaling kayo sa puso nyo eh. Alam nyo, when you say yes, you're not accusing God. You're just misinformed. Diba? Pwede naman ganon, diba? So, wag na agad tayo guilty na pag tinanong kayo ng pastor nyo, may favoritism ba ang Diyos? Pag sinabi kong yes, malamang, mali ako. Diba? Hindi na lang ako mag-yes. Hindi ako magtataas ng kamay. Pero yes ang sagot ko. At, dapat ganito, pagka tayo nag-aaral, once na-prove natin na mali tayo, baguhin natin. Magkaroon tayo ng effort na baguhin natin yung puso natin. Amen? Amen ba? Ulit. Kapag meron tayong maling paniniwala nung una, at talagang feeling natin ay tama tayo dahil sa mahabang panahon, matagal na panahon, na yun ang pinaniniwalaan mo. Pero napatunayan, all of a sudden, through the Word of God, through analysis of the Word of God, mali yung paniniwala mo sa mahabang panahon, baguhin natin. Mahirap, pero try natin baguhin. Kasi ang nagko-correct sa inyo, yung salita ng Diyos, hindi yung pastor nyo, di ba? So, favoritism. Pagka ang favoritism, linawin natin, kinakailangan may basihan. Kinakailangan may basihan. Eto, tingnan nyo. Ang basihan dito, ng example, ay wearing fine clothes, at saka yung poor man, siyempre, filthy clothes. Yan. Yan yung choices. Yan yung comparison. Nakikita natin. Diba? Madali lang naman yan eh. Kasi, direct, kagad tong example ni James. Kung paano tayo nagpe-play, nagpapakita ng favoritism. Meron tayong basihan, may reason. Meron tayong pinagweweyan. Diba? So, ano raw ang meaning ng favoritism ayon dun sa mga few verses na binasa natin? Is to what? To discriminate. Ano sa Tagalog yung discriminate? Maliitin. Okay? Minamaliit, pangmamaliit. Marami nang mga anak na ng ano yan, definition. Pangmamaliit, pangmamata, di ba? Pagbababa ng tao. To discriminate among yourselves. Sa ating kalagitnaan, to discriminate, judging, may napindot ako. Yata. Tama. Judging. Ano yung judging? Ito, pang mamaliit. Pang mahaba, liit. Ito yon, discriminate. Judging, pang huhusga. Huhusga.
Pag nagkamali ka ng spelling, panghuhugas, panghusga. Judging, ano daw? With. Yung ibig sabihin, judging, using, kasi pag sinabing with, yun. Using our, so pinersonalize ko, our evil thoughts. Ang ating masamang isip. So sa makatuwid, kapag tayo ay nagpe-play ng favorites, favorite ko, si Pastor Raymart. So ang gagawin ko, pagka siya magpipreach, siya magpapaawit, dun lang ako present. Tapos, giveaway na yung iba. Ayoko kay Pastor Rodel kasi laging nagagalit. So ang gagawin ko, magme-megamol na lang ako. O ano kaya, sa ibang church ako mag-church. Kasi delikado, baka ako ang example niya. Diba? So that's favoritism. Pero ayon dito, this is a sin. Favoritism is a sin. Saan nakasulat yun? You are sinning. Yan ang mahirap pagka masyadong maliitan. Ay, malaki. Mamaya makikita, madadaanan naman natin yun. So, ang sagot dito, no. Because favoritism is a sin. Saan ba yung word? Ito, dito na lang ako magsusulat. Favoritism is a sin. Automatic, maski hindi sabihin, because we are using our evil thoughts. So, it's a sin. Amen? Amen. Favoritism is a sin. Therefore, sagutin natin ngayon to. Does God have favorites or favoritism? No. Anong logic? No. Because God cannot Yes, God cannot sin, therefore, hindi siya nagpe-play favorites. Yes? And then, let's prove. Isang example na itinuturing ng maraming Kristiyano at feel ng maraming Pilipinong Kristiyano na may favorites ang Panginoon. Okay? So, basahin natin si Malakay 1:2 tsaka si Romans 9:11. Ang sabi dito, pababa, no? I have loved you, says the Lord, but you ask, how have you loved us? Was not Esau Jacob's brother? Si Esau ba, hindi lang kapatid, kundi kakambal ni Jacob? Ang sagot, yes. Yet I have loved Jacob. Ito na yung patunay at kadalasan ini-interpret natin na favoritism. Yet I have loved Jacob, but I have hated Esau. So, makikita natin, may pinili. Pumili, di ba? Pumipili ka. Ang interpretation natin, may pinili over another. Pinili ko siya. Di ba? Pinili ko. So kapag hindi mo ni-research pa, nanatili ka, maraming nagiging agnostic o hindi na sure sa kanilang pananampalataya, mayroong marami din na naging atheist o hindi na naniniwala sa Diyos. Dahil dito sa mga paraan ng pag-iisip na kapag nabasa nila yung single verse na mukhang may favoritism ang Diyos. So kung may favoritism siya, nagkakasala siya, hindi siya Diyos. So ang definition ng Diyos dapat perfect. Perfect. Walang beginning, walang end. Hindi siya nagkakamali. He is the moral standard. Bakit ngayon it seems like may favoritism siya kasi pinili niya si Esau. Ang sabi ng Romans, ito naman ngayon yung paraan ng mga tunay na Kristiyano. Naghuhukay, nagdidig, hindi na nananatili doon sa tinuro ng iba. O, interpretation lang ng sarili mo na mananatili na ako na, kasi payag tayo na may favoritism ang Diyos dahil sinabi niya na pinili niya ikaw. So, nung nananampalataya tayo, payag ka na kagad na merong favoritism ang Diyos
kung ikaw yung favorite. Di ba? Oh. Pero kapag ka ang kapatid mo ang naging favorite, ayaw mo, galit ka na sa Diyos, di ba? Sino dito may mga kapatid? Kayo ba favorite ng nanay at tatay nyo? Hindi ba masama loob nyo dun sa kapatid nyo? Sa bunso? Di ba? Ito pa isang mali natin. Ba't dun ka sa kapatid mo nagagalit? Wala naman siyang ginawa. Siya pinili halimbawa. Ba't ka magagalit sa kapatid mo? Hindi naman siyang namili. Kumbaga, minsan, ang accusation na kagad natin, pinagduduldulan niya yung sariling Diyos kay nanay Kaya siya paborito Paborito siya kasi sip-sip Di ba? Hindi nyo minsan kumbaga dahil tao, no? Tao yung magulang, no? Hindi katulad ng Diyos. No? Tapos mamaya pupunta tayo dun sa ng Diyos. Ang hirap sabihin na wala kang favoritism. Lalo't kung yung nakabase sa response. Halimbawa, may tatlo yung anak mo. Pag inutusan mo yung panganay, ang sagot mamaya. 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 Inutusan mo yung pangalawa, busy ako. Tapos, yung bunso, inutusan, ang sagot kagad, ilan? Magkano? Saan pera? Di ba? Sumusunod agad. So, hindi laging ganun, no? Hindi naman laging ganun. May mga bunso din na, si kuya na lang. Dahil alam niya na, hindi ko alam pumunta ron Si kuya alam, si kuya na lang. Diba? Sa case namin ganun Utusan si Excel, ay, bili ka ng ganun. Unong na lang. Ako si Engot. Sunod agad ako. Diba? Ano ba yun? Hindi makapalag. Kasi minsan yung napapagitnaan, pag ikaw yung binobomba ka ng bunso, sila lang. Yung mas panganay sa'yo, kukutusan ka. Nung araw ganun. Kukontra ka? Tokoy. Siyempre, ayaw mo makatusan, di ako na lang. Parang ganun ang nangyayari. Kaso, paborito ka, to the point na paborito ka lang utusan. Hindi yung classic definition natin na ang favorite ay elevated ang status with less responsibility. Di ba yan yung definition natin? Ang favorite ay elevated ang status, prinsipe ng bahay o prinsesa, elevated status, at little to no responsibility. Kasi ang mga princesses at mga prinsesa, hinahandugan. So, ganun yung definition natin ng princess pala, no? Yun ang tunay na definition, lalo ng mga Pilipino, when it comes to favoritism. So, paano ngayon yung explanation nito? Magkapatid, magkakambal. I have loved Jacob. I hated Esau. Okay? So, pagka sinearch nyo yan, yung Greek and Hebrew word for hated, it's not, ginamit din yan dun kay Leah at saka kay Rachel. Di ba na ano na natin yan? Ang sabi, less favored. Ibig sabihin, hindi niya totally hate si Leah, pero mas hyperbole. Hinahype lang na talagang mas mahal na mahal ko. The apple of my eye mas importante, si Leah. So, ganito rin yung case na yan. Kasi, ang sabi dito sa Romans, yet, before the twins were born, sabi sa 9:11, or had done anything good or bad. So, yan yung mga basis, di ba? Mayroon kang favorite na kapatid because of mabait siya sa'yo. So, you have your favorite ate, marami kang ate, may favorite ka kasi maski anong hingin mo, lagi siyang, hindi pwede nanay mo, pero yung ate mo, available. So, favorite mo siya. Diba? Meron na siyang ginawa bago mo pinili siya. That is favoritism. Pero tingnan nyo ang explanation.
Yet before, bago pa, yung twins were born, wala pa silang nagagawang masama o mabuti, in order that God's purpose in election might stand. Ibig sabihin, wala pang ginagawa yon, namili na ang Diyos. So fair ba? Yung election niya is not based on, kumbaga, you accepted Jesus Christ not because you are good. Not because gagawa ka ng mabuti, nakita niya na in the future. Ako dati, dahil kulang pa sa pagbabasa, sa pagre-research, I am assuming because of yung nakikita na ng Panginoon yung future, yung end sa kanya, kaya niyang pumunta sa, kumbaga, start to finish, alam niya na kagad. So, ang definition ko dati ng pre-election is because alam niya na yun eh. Nakita niya na yung ending. Whatever yung mangyari sa kalagitnaan, in the end, tatanggap ako sa Panginoon. So, I'm pre-elected. Hindi. Dito pinatutunayan, even before you were born, God has decided. God has decided. Kaya sabi niya, before the beginning of creation, I have loved you. Nakita niya na, you were already chosen. Pero ang lahat ay tinatawag. Kasi kulang yung ating, there is limitations in our mind, yung pag-iisip natin. Kung paano natin pagtatahi-tahiin, kung paano nagdi-decide ang Panginoon. Kung paano nagdi-decide. Kung paano siya mag-choose over anything. So, natatandaan niyo yung not by works, di ba? Romans 9:12, tingnan niyo ha. Hindi, ibig sabihin, hindi sa mabubuting gawa natin, not by works, but by Him who calls. Siya ang nagdi-decide. Lahat ba tinawag o hindi tinawag? Lahat. Para sa lahat ba yung kaligtasan? Yeah, ang daming may yes, merong no. Yeah. Not by works. Pinatutunayan ng mga verses na to na hindi dahil sa mga magiging mabuting gawa mo or mabuti mo nang ginawa, kaya ka pinili ng Diyos na palambutin at mag-accept kay Jesus Christ being Lord and Savior, na mag-create siya, i-establish niya yung relationship niyo. It is because dahil mabuting tao ko or pogi ako or anak ako ng diba? Prinsipe ako. Just it is written, Jacob I love, but Esau hated. Ang hated dito is less preferred. Less love. Pero hindi necessarily na yung hated na natin, interpretation. Wala lang English equivalent nung merong, ang tawag dito, may pagkakabanghay-banghay ng intensity of love. O less intense lang yung love ko. Tapos, mas love ko si Jacob. Favor, chosen, apple of my eyes. Matatagpuan yan sa Zechariah 2:8 tsaka Deuteronomy 32 yung ginamit yung apple of my eyes. Sa Zechariah 2:8, Deuteronomy 32:10. Basahin nyo na lang. Kapag sinabing apple of my eyes, hindi ibig sabihin na ikaw lang ang mahal, hindi mahal yung iba. Ang ibig sabihin dito ng Diyos nung sinabi niya yan, mas binibigyan kanya ng importansya. Binibigyan kanya ng importansya. Pero tingnan nyo, ang lahat ng binigyan ng favor ng Diyos, yung lahat ng tinawag na chosen, di ba? Pagka-favorite ka, you are chosen. Yes? When you say you become a favorite, you have been chosen. Agree? Amen? Kapag ka sinabing you are chosen, you are highly favored. May sound familiar ba? Mary, you are highly favored.
Jesus, the chosen one. Diba? So, si Moses, the chosen one. Tinawag. Lahat ng tinawag ng Panginoon. Madali naging buhay? Elevated yung status? Hindi. So, hindi mo pwedeng i-accuse ang Panginoon na you are chosen and i-elevate niya yung status mo like a prince, like a princess. Ang ibig sabihin nito is, actually, not a higher status, pero ang laki ng expectation sa'yo. Yung role na gagamitin ka ng Panginoon. Jesus, the chosen one, He was crucified on the cross. Mary was humiliated. Si Moses, ang hirap ng buhay ni Moses. Hindi siya parang nabubuhay na prinsipe o parang hari during his time. Nagre-reklamo na siya. To the point na sinabihan siya ng biyenan niya, i-distribute mo yung trabaho. Wag mong wag mong suluhin. Kasi hindi madali. O ito pa, sino pa ang pinili na akala natin when you are chosen, when God cast an eye on you, magiging maalwan yung buhay nyo? Si Paul. Si Paul, nung siya ay si Saul pa, siya ay Pharisee, mas maayos yung buhay niya. Tinutugis niya. May pondong dumadating sa kanya, tutugisin niya yung mga Kristiyano, yung mga fishers of men. Pero nung nagpakita sa kanya ang Panginoon, anong unang nangyari kay Paul, kay Saul? Nabulag. Sino dito yung nakaranas ng mabulag? Wala. Ikaw na naman. Ikaw lagi. Hindi. Para malinawan nyo, sino dito yung nasilaw? Bawa, napatingin ka sa araw. Nasilaw ka. Shh. Magkakaroon ka ng temporary blindness. Yes? Madali o mahirap? Madali o masarap? Ang hirap, di ba? Maski kurap mo, maski pumikit ka, merong dark spot na makikita ka. Pag dilat mo, nagiging maliwanag na spot. Bikit ka na naman, may dark spot. Pumikit ka, bulag ka. Dumilat ka, bulag ka. Lately, nangyari sa akin na naman. Nag-ano ako ng halaman, nangunguha ako ng saluyot sa arawan. Minsan, itong salamin, na pag-i-enhance pa yung ano ng araw eh. O nangunguha ako. Binubulsa ko, wala akong lalagyan eh. Tapos, yung araw nasa may left side ko, hinahayaan ko lang na yung sinag ng araw pumapasok dito. At ini-ignore ko, ayaw kong baguhin yung angle kasi nakatingin ako sa sa mga kinuha ko, saluyot tsaka okra. Nakuha ko dun sa likod namin. Tapos eto, kukuha ko ng talong sa harap. Bakit bulag yung kaliwang mata ko? Hala, bulag yung kaliwang mata ko. Nirereklamo ako, Mami, hindi ako makakita yung kaliwang mata ko. Ang hirap. Sabi ko, for a time, ginawa ko, hindi ko muna niluto yung mga kinuha kong gulay. Pumasok muna ako sa bahay. Higit lang akong ganun. Pero merong malaking spot din dito banda. Nakakainis. Tapos sabi ko, paano kung hindi na maulian? Yun ngayon yung takot ko. Ano na ako sa Panginoon, gumagamit na kaagad ako ng mga verses. Tsaka yung posisyon. Ganun tayo. Lord, tinawag niyo akong pastor. May pastor bang bulag? Paano ako makakabasa? Ibalik niyo yung paningin ko. Sabi ko, paano kung sabi ng Panginoon, meron ka pa namang kanang mata, ipikit mo yung kaliwa habang sabi ko, ang bawat ng style ko, ang gagano ko. Alam niyo, pinractice ko pa. Paano akong magdadrive? Makakakita din. Medyo mahirap lang dito. Pwede pa rin, Lord. Pero kinakabahan ako. So, imagine niyo yung kondisyon ni Paul nung may scales yung mata niya. Maski pumikit siya, may scales. Tsaka, sino dito yung naglalagay ng ano ba yung contact lens? Sino nagko-contact lens? Di ba ang hirap? Meron ka laging nararamdaman na parang gusto mong kusitin yung mata mo. Parang lagi mong gustong isubsob yung paningin mo sa tubig para maibsan yung merong discomfort. Kasi nag-try ako eh.
Kasi nabibwisit na ako dun. Yung dito ko, di ba, ang lalim na. Ang sakit eh. Tsaka yung dito ko, malalim na rin. No? Yung pinagkakapitan ng salamin. May lubog. Minsan nangangati. So, ayoko magsalamin. Kaso, malabo yung paningin ko sa malayo. So, naisip ko, magko-contact lens ako, yung pang malayo. Eto ngayon. Kakandaluha-luha ako sa paglalagay. Oo. Minsan tumutulo na yung luha kong ganun, hindi ko pa rin na ilalagay, napuprostrate na ako. Nagamit ko naman for several days. Pero dahil sa discomfort, tinigilan ko rin, and bago ko ma-discover na natuyo yung lens, ng contact lens, kasi hindi ko nalagyan tsaka hindi ko nabisita. Siguro merong leak, unti-unti natatapon, yung isa tuyot na, yung isa okay, paalangan naman yung isa lang. Tuwing naglalakad ka na, ganun ka lang. Kaliwa lang gumagana. Di ba? Pangit naman. So, pagka you are chosen, hindi ka magiging prinsipe. So, ngayon sinasabi ko na mga Kristiyano, hindi pinangako ng Panginoong Hesus na magiging maalwan yung buhay mo. Ang sabi niya, all your needs will be met. All your needs. Hindi niya sinabing magiging milyonaryo ka. Some of us will, some of us hindi. Kung nakikita ng Panginoon na hindi mo kayang i-carry yung maraming blessing, then hindi ka bibigyan ng Panginoon ng maraming blessing. Diba? Or mababago yung karakter mo every time na bine-bless ka ng Panginoon materially, spiritually, dumadown ka o mapuprove mo naman, hindi kita bibigyan. So, higher status with less or no responsibilities. Yan ang intindi natin pagka sinabing we are favorites. Pero tingnan nyo, John 3:16, alam natin, di ba? Lahat tayo, ang pag-ibig ng Diyos para sa lahat. So, hindi siya nagpe-play favorites. Iba-iba lang yung paraan, yung approach ng Panginoon, kada isa sa atin. Hindi pwedeng sabihin mo na, si Pastor Raymart, yung treatment ng Panginoon sa akin, ganun din sa kanya, o kay Jello, o sa lahat ng pastor, o sa lahat ng mga Kristiyano na natumanggap sa Panginoon, iisa ang approach ng Panginoon. Hindi. John 3:16, for God so loved the world. Lahat tayo, ginagawa rin ng pag-ibig ng Panginoon, in love ng Panginoon, individually and personally sa lahat. Pero hindi pare-parehas yung ating response. Hindi pare-parehas. Pero unlike sa tao, dahil dun sa responses natin, pag tao sa tao, nagkakaroon tayo ng favorites. Nagiging special yung treatment natin sa iba because of how you respond. Diba? Sa mga alaga mong kabataan, bibigyan mo ng task, iba yung response ni ganyan, mahalata mo naman yung magaling mag-excuse. Then, more or less, nagkakaroon ng favor yung iba. Ganun talaga. Pero I'm not saying dapat yung gawin. What this verses is saying, favoritism is a sin. Kasalanan. So, hindi dapat natin gawin. Di ba? Hindi natin dapat gawin. Ito lang yung ginawang example, isang mayaman at isang mahirap sa pagtitreat dito sa loob ng church. It is because ito yung pinakamadaling intindihin. Ito yung pinakamadaling intindihin. And so, na-establish natin, the poor and the rich. Listen, my dear brothers and sisters. So, patungkol para sa atin to. Pati pag sinimulan nyo sa 1, para sa atin lahat ito. Diba? Ang sabi sa 1, my brothers and sisters, believers in Christ. Para kanino? Sa atin patungkol itong pinag-uusapan na to. So, hindi tayo dapat tumingin sa labas na, para sa kanila yan, para sa ito. Hindi. Directly kaya usap ni James dito, yung mga mananampalataya. So, we're not exempted. The poor and the rich. Listen, my dear brothers and sisters, has not God chosen those who are poor in the eyes of the world to be rich in faith? Tanungin nyo, bakit yung mahihirap, mas madaling manampalataya, mas madaling tawagin, mas madaling sharean tungkol kay Jesus Christ? Bakit? And to inherit the kingdom, He promised those who love Him. But you have dishonored the poor. It is not the rich who are exploiting you,
Bakit sinasabi ni James to? Maski noong araw pa, paano ba nagiging mayaman ng isang tao? Masipag, nag-aral mabuti, baliktarin natin, nag-aral mabuti, masipag magtrabaho, marunong maghawak ng pera niya. One way na ma-improve, magkaroon ng uplifted na status ng pamumuhay. Another way ng pagiging mayaman ay ipinanganak sa pamilya ng mayaman. Obviously. Another way is corruption, is being a criminal, di ba? Katulad ng sinasabi dito, nag-exploit ng mas mahihina sa kanya. Kaya sinasabi ni James to, it is because that is a reality even in their time. Tayo kung ididilat lang natin yung mata natin at hindi magkukunwari na hindi nangyayari yan, obvious naman. Nakikita natin nangyayari sa ating panahon. Are they not the ones dragging you into court? Are they not the ones who are blaspheming the noble name of Him to whom you belong? Blasphemer. Maraming mayaman, maraming may kaya na hindi naniniwala sa Diyos at niyuyurakan ng pangalan ng Panginoon na nagmamay-ari sa atin. Pero pag binasa natin, ito yung obvious na madaling makita. It sounds like if you are poor, you go straight to heaven. Yun yung kadalasang mali ng pag-intindi dito sa mga verses na to. The poor go straight to heaven just because you are poor. Remember, God is not unfair. He is a just God. If you're rich, automatic, straight to hell. Paano kung nagsipag ka? Paano kung ikaw yung nagsumikap na makatapos ng pag-aaral sa gitna ng kahirapan? Nagsumikap, maghanap ng trabaho maganda. Inayos yung pagtatrabaho dun sa kanyang kumpanya. Na-elevate yung kanyang position. And of course, the elevation of your position, mag-elevate din yung sweldo mo. Na-elevate yung status. And then you go straight to hell because of that? Unfair, diba? So, hindi yun yung pinakikita ng verses na to. The truth why it is written this way, Bakit? Ito. Number 1, dalawa lang naman yan. The poor usually are aware of their lack of power. Aware tayo yung hindi natin kakayanan. The need of help. Kapag ka mahirap ka, lagi kang nangangailangan ng tulong. Yes or no? Yes. Nangangailangan tayo na. Sino dito ang pinanganak ng mayaman hindi nakaranas ng hirap? Huwag kayong tumingin sa akin dahil hindi. Pinanganak ako sa hirap, nakatira ko sa squatter. Diba? Kaya hindi niyo ako ma-charge na kaya ganyan kasi mayaman ka, maayos yung buhay mo, maganda ang trabaho mo, ganyan. No. I have felt yung need, yung gutom. Naranasan ko yung gutom. Naranasan ko yung walang pambayad ng tuition. Naranasan ko na yung bahay namin, malapit ng gumiba. Buti na lang, hindi inalaw ng Lord na magkaroon ng earthquake during that time na hindi pa nare-repair. Kung nagkataon, kami lang ang casualty sa Santo Tomas. Diba? So, the lack of power and the need of help. Yan yung, kaya mas easier sa mga mahihirap, ang i-acknowledge ang pangangailangan natin ng salvation. Kailangan natin ng Savior. Sanay na sanay tayong maghanap ng Savior natin. Sometimes, sa sobrang sanay natin, doon na lang tayo nagre-rely. We don't want to work, we only want salvation from others. Kaya maraming mahirap, kalabit pengi lang sa gobyerno. Tinatry lang nilang lagi na nagbibigay si Eusebio. Ganyan si Biko. Ay, merong si Sarah. Naku,
namumudmud ng pera. Okay, let's go there. Yun yung mentality natin. Kung ano yung, minsan meron ng kaya. Pero hindi makaalpas sa mentality na kapag kami namumudmud na politician, kinakailangan pa rin kunin. Sasali pa rin. Maraming may kaya during COVID na pinipilit pa rin. Talagang kumikilos para makuha yung 16,000. Pero meron naman siyang 160,000. Pero nakikipag-unahan pa siya sa mas may pangangailangan ng 16,000 na yun. Kailangan mauna siya. Because of that kind of mentality. Diba? Ang sinasabi kong mentality, meron ka na bakit hindi mo nilang hayaan sa iba muna. Kapag kami natira, edi i-claim mo. Diba? Hindi yung nangunguna ka pa. Nagbibigay ng delata, hindi mo naman makakain. Bakit? Nagluluto ka naman ng adobo ng sarili mo eh. Nakakabili ka naman ng fresh na isda. So, hindi ka naman sanay kumain ng mga delata na. Di ba? Ba't ka pa pipila, ba't ka pa makipag-barasuhan? Pero hindi ibig sabihin dahil mahirap ka, ay mapupunta ka sa langit automatically. Tingnan nyo to. But, the bitterness of their situation can also cause them not to choose God. Lahat ba ng mahirap na sinera natin, tinanggap ang Panginoon? Pagbibigyan ka lang nila, magsalita. Pero hindi lahat. Marami ang nangangailangan, pero ini-exhaust nila yung oras at isip nila kung paano siya nakikita. So, hindi pa rin mahalaga sa kanila yung ino-offer ng Panginoon na kapayapaan, na maging okay sila ng Diyos Ama. Hindi nila, because of the bitterness ng buhay nila, it's also causing them para i-reject si Jesus Christ. Hindi ibig sabihin pag mahirap ka, automatic. Marami ding nangangailangan, pero hindi kailangan ng Panginoon. Ulit, maraming nangangailangan ng material na bagay, pero hindi kailangan ng Panginoon. The rich, madaling intindihin. Ang opposite, the rich, because of their pride, their accomplishments, acquiring wealth, power, influence, they have gained self-sufficiency. They have gained self-sufficiency. Kaya mahirap sa kanilang mga ilangan ng tulong at hindi nila kailangan ng Savior. They are unaware of yung need ng spirit nila para maging at peace with God. Because of this, pride ng accomplishments, power, money, self-sufficiency. Maraming dati Kristiyano, nung mahina pa, nagre-rely sa Panginoon. Ang sipag. Lahat ng Bible studies, present. Diba? Pero nung naka-recover, kaya nang tumakbo, lumakad mag-isa. Hindi mo na makita sa simbahan. Meron na, nag-create na siya uli ng bagong pagkakabisihan. Kasi hindi niya na kailangan yung Panginoon. Nung ibinigay ng Panginoon yung kanyang mga pinanalangin, ay, meron na ulit ako. Lord, busy na ako. Kasi may trabaho ako pati Sunday. Sa sobrang pagod ko ng Saturday, hindi ako attend ng Sunday. Pero nung walang trabaho, everyday, maski nga hindi mo tinatawag nando dun sa simbahan. Pero nung meron na, ayaw na. Diba? So, we're not exempted. Harder yung nila for the need of a Savior. It is not automatic for rich people to go to hell. Maraming mayayaman nakakilala sa Panginoon. Like yung si C. Pag inisip ko lang, imposible. Pero the death of her daughter causes them to realize na maski anong dami ng pera niyo, maski anong dami ng pera, hindi kayang bilhin hindi kayang dagdagan yung haba ng buhay ng daughter nila. Sila rin ganun. Bakit? Na-realize siguro ni C. Junior na
Ilang taon na siya? 60, 70? Malapit na. Sabi sa Bible, 70. Kung malakas pa, 80. Katulad nila tatay. May bonus round. Di ba? Paano kung wala na siyang bonus round? Maski anong dami ng SM mo, maski sa buwan may SM. Hindi makakabili ng isang segundong buhay. Di ba? Sa Mars may SM. Sa sobrang yaman. But they realized. So, ibig sabihin, maski ang mayaman kung will hearken dun sa panawagan ng Panginoon, can come to the realization na kailangan nila si Jesus Christ. How much more tayo? How much more tayo? Sin and favoritism. Na ano na natin yan? Ang sabi dito, if you really keep the royal law, sino aware dun sa royal law? Golden rule lang alam ko eh. Diba? Royal law. If you keep the royal law found in the scripture, naku, hindi ako nagbabasa ng Bible. Ang sipag kong hindi magbasa ng Bible, hindi ko malalaman. May royal law pala. Ilang beses nating nabasa at narinig dito sa that love your neighbor as yourself. Aba, yun pala yung royal law. Meron palang tinatawag na royal law. Pero we are all aware of the golden rule. Golden rule. Ano ang golden rule? Do unto others, do unto you. Kung ano ang ayaw mong gawin sa iba, di ba? Sa Tagalog, yun yung golden rule. Pero, ang Panginoon pala, may tinatawag na royal rule, royal law. Love your neighbor as yourself. You are doing it right. Ito yung part ng verses na tinatalakay natin na sinasabi na ang favoritism is a sin. Sabi dito, but if you show favoritism, you sin and are convicted by the law as lawbreakers. So kapag tayo pala nagpe-play ng favorites, nagkakasala tayo. And dito, nagkaroon ng pagkakataon si James na itakel na, kasi ang mentality ng tao, kapag hindi ka murderer, hindi ka murderer. Pag hindi ka rapist, hindi ka rapist. Pag hindi ka magnanakaw, hindi ka magnanakaw. Pero dito sinasabi, number 10, verse 10, whoever keeps the whole law, which is nobody had kept the law wholeheartedly, walang nakagawa nun, and yet stumbles at just one, so automatic na agad, lahat tayo guilty rito. Kasi yung first phrase ng sentence, for whoever keeps the whole law, which is walang nakagawa, eto na kagad yung katotohanan. So pinakikita kagad yung katotohanan ng second phrase, yet stumbles at just one point is guilty of breaking all. Lawbreaker ka kagad in the end. You have become a lawbreaker. Sabi dyan, you have become a lawbreaker. Ito ngayon. Bakit niya sinabi, nag-jump ngayon siya doon sa pag-uusap. Speak and act as those who are going to be judged by the law that gives freedom, because judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful. Mercy triumphs over judgment. Bakit favoritism is a sin? Judging between the poor and the rich. Tapos, mercy and judgment. Kasi nabanggit na kanina actually. You judge. You judge kapag you play favorites. So, dito tinuturuan na in the simplest form, doon sa pagpili lang ng favor sa mayaman at sa mahirap, kapag hindi, kasi, ang pinopoint out ni James dito, you should have felt mercy. Naawa. Sa Tagalog, awa, di ba? Madali lang naman. You should have felt mercy and compassion doon sa mahirap. And if you don't, you are judging people. You are judging people. Ako,
I struggle doon sa mga, yung nangangatok tsaka nangihingi. Kasi may mga nangangatok at nangihingi sa kalye na mukhang kaya kong gulpihin. Ibig sabihin mukhang malakas pa sa akin. Na bakit yung nagbebenta ng prutas doon sa village namin na matanda? Tandang-matanda na eh. Gusgusin. Pero naghahanap buhay. Hindi siya nangangatok para manghingi. Samantalang iba, ang lakas-lakas, nagdadamit lang ng pangmahirap, magaan yung mahina, pero kita mo maglakad sa kalye, bilis. Kasi pagkago na nanaanak mo eh. Kasi kung mahina talaga, di ba? Yun, nag-i-struggle ako doon on how to be compassionate na hindi ka ginugulangan ng ibang tao. Kasi nakakita din ako na hindi nangihingi, naglilinis ng village para kumita ng maayos. Diba? Naawa pa nga ako kasi pag tag-ulan daw, hindi sila pinaglilinis. Kasi nagbabaha, nag-ano. So during summer lang sila may trabaho. Tapos meron din na nagtitinda ng mga kung ano-anong prutas lang. Sobrang laki nga lang ng papayang binenta sa akin. Dapat pala dinala natin. Kasi hindi namin kayang ubusin. Pero binibili ko kasi kawawa naman, sayang yung chance. So, ang tinuturo na ni James dito is speak and act. Ito, pansinin nyo to. Speak and act. Kasi, ang chapter 2 ng James is about, ito, basahin po natin. James chapter 2 is all about what a Christian believer does. Ano yung dapat na ginagawa ng believers. Yan yung buong chapter 2. So sa kalahati, sa second part ng chapter 2, next week, malalaman pa natin yung iba pang detalye ng mga dapat at hindi natin dapat ginagawa. Kasi what a Christian does, yun yung topic ng chapter 2. Anong sabi dito ni James? Speak. Speak. Magsalita and act. Hindi lang salita, kailangan ng gawa. So speak is salita, di ba? Salita. Ito namang act is gawa. Marami akong preachers na narinig, magaling lang sa salita. Pero pag in-examine mo yung buhay, hindi consistent yung walk tsaka yung talk. Ang sabi ni speak and act. Salita at saka gawa. Those who are going to be judged by the law that gives freedom. Babalikan ko mamaya to sa bonus round. Because judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful. Diba? Magpapatawad ka para patawarin ka. Papatawad. Mercy triumphs over judgment. Ang tinutukoy dito yung mercy over the poor, or else pag hindi ka naging merciful, mauuwi ka sa pagja-judge. Baliktarin natin para makita natin yung effect. Baliktarin natin. Hindi ka magja-judge because if you show mercy, mercy na kagad yung pinatupad mo, hindi ka na mag-slide to judge. Pero kung nag-judge ka na kagad, pagka wala yung mercy, non-existent, you automatically judge the person. Katulad ng ginagawa ko, kapag nakakita ako na mas malakas pa sa akin, pero nangangatok ng nangihingi. I don't know yung full circumstances ng buhay nila. Paano kung talagang nangangailangan din lang sila? Nawala ng trabaho, namatayan ng anak, namatayan ng magulang, namatayan ng asawa. Walang kakayanan. Pwedeng mangyari o hindi pwedeng mangyari. Maski malakas yung tao, pero he is paralyzed ng mga circumstances ng buhay niya. Yes? Nangyayari o hindi nangyayari? Pwedeng mangyari because of the circumstances ng buhay natin. Nangihina ang buong katawan kapag bumabagsak ang espiritu ng tao. And yung mga circumstances na yun causes them
na manghina. And what else they can do is just ask for help. Tapos, etong pretty boy niya, mamaneho. Lukus-lukus mo. Hihingi ka sa akin. Shoo! Away. Pero hindi natin alam, nagkakasala tayo. We don't know. We might be. Di ba? Pero kung araw-araw nakikita mo siya doon sa then you can, di ba, by observation, talaga, araw-araw, hanap buhay na. Di ba? O kaya pilay sa kanan nung una. Sumunod, nung go na, pilay na sa kaliwa. Di ba, makikita nyo naman agad yun. So, hindi siya yung nagfo-fall under bad circumstances. Pero, tayong mga Kristiyano, siguro dapat maganda, unahin natin mercy muna so that we don't judge. Because kung magje-judge na kagad tayo, kinakategorize na kagad natin na, kumbaga sinisipat na kagad natin, we might be sinning na hindi natin alam. Di ba? Did God chose you because you did good? Na-discuss na natin kanina. After realizing na tayo ay mayroong may pagpili na ginagawa ang Panginoon, isipin natin, huwag natin isipin kung pinili yung katabi natin. Hindi, ikaw lang. Bakit ka pipiliin ng Panginoon? Bakit ka pipiliin? Asking that question makes you more, yung ma-appreciate mo lalo na pinili ako ng Diyos. Akalain mo, nakakahiligan kong panoorin si Pastor J. John. British siya, pero Indian descent. Ang sabi niya, nung first time niyang maging Kristiyano, kasi Indian nga sila, sabi ng nanay niya, J. John, you have been brainwashed. You have been brainwashed. Doon daw sa mga Bible studies na inatin na niya. Sabi niya, Ma'am, if you just know kung ano yung laman ng brains ko, you'll be thankful that they washed my brain. Dahil sa kasamaan na laman ng kanyang isip, sabi niya, Mom, you should be thankful if you can just know what's inside my brain na wash nila. So, kung may nagsabi na sa inyo na na-brainwash lang tayo for the idea na may Diyos at may Jesus Christ na nagbayad ng kasalanan natin, we have been washed. And our brains are washed. So kung ang tingin nila doon is brainwashing, then so be it. Because ang totoo nun, kabaliktaran yun. God, Jesus Christ, washed our sin. Kasama doon yung laman ng isip natin. You were not chosen because you are good. You were chosen dahil, ang sabi dito sa Romans 9:15, for he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy. I will have compassion on whom I have compassion. Hindi dahil sa gawa natin, but God chose. Kung ano yung kategory ng Panginoon na pagpili, katulad nung pagpili niya dun sa kambal, wala pang ginagawang mabuti. Bago pa ipanganak, pinili niya na, the older will serve the younger. Sinabi na kagad, dineclare ng Panginoon. Si Esau, mas matanda, will serve the younger Jacob. Wala pang ginagawang masama o mabuti yung dalawa. O, tanong ko, si Jacob ba mabuti over Esau? Tawa ka na? Sagot, mabuting tao ba si Jacob kumpara kay Esau? Hindi. Manluloko si Jacob. Manglalansi. Diba? Kaya nga ni-wrestling ng Panginoon yun para makilala niya yung yung kamalian niya eh. Hintayin nyo kaya na re-wrestlingin pa tayo ng Panginoon? Pero ang sabi dito sa Romans, it does not therefore depend, hindi nakadepende on human desire. Maski gustuhin mo, maski anong kilos mo,
doesn't depend on you. Ang sabi niya, but on God's mercy, sa kaawaan ng Panginoon. Yan yung isang category ng basis ng pag-choose ng Panginoon is because of His mercy. Ang mercy ba ng Panginoon para nasa lahat? Yes, John 3:16, for God so loved the world. Kinakawaan niya lahat. Kaya ang pag-ibig niya nasa buo. Kaso, hindi niya pwedeng kalabanin yung ibinigay niyang free will. Eto may tanong ako sa inyo para medyo maintindihan natin na bakit hindi dapat salungatin ng Panginoon yung ibinigay na free will sa atin. Yung pagbabayad ng Panginoong Hesus sa kasalanan natin, kanino niya binayaran? Sa dyablo ba? Na nag-udyok sa atin ng kasalanan? Tanong nyo na ba yun? Ba't kinakailangan magbayad? Kanino? Sino ang magre-receive ng payment? Sino ang nag-receive ng payment ng Panginoon para sa ating kasalanan? Di ba pagka may utang tayo, wala na yung kapitbahay namin Bombay. Kunwari may utang kayo kay Tony da Bombay, yung kapitbahay namin. Tapos babayaran ko yung utang mo para wala ka ng utang sa kanya. Sino ang magre-receive ng payment? Sagot. Si Tony da Bombay. Ba't ang hina ang sagot niyo? Parang hindi kayo magkakamali dun. Simple lang tanong eh. Ulit. Babayaran ko yung utang mo kay Tony da Bombay. Sino ang magre-receive ng payment kung i-redeem kita sa utang mo? Kay Tony. Si Tony ang magre-receive, di ba? O, tanong ulit. Jesus Christ, namatay sa krus, pinahirapan para sa ating kasalanan. Sinong nag-receive ng payment? Ang dyablo ba? Ikaw nga may utang eh. Babayaran ka, tapos ikaw pa rin magre-receive. Doble-doble na. Ang re-receive ng payment is yung Diyos din. Bakit? Hindi niya kayang salungatin yung morality niya. So, kinakailangan niyang solvin yung dilemma na yon. Hindi niya pwedeng i-cross yung justice sa katauhan niya. So, siya rin ang magre-receive ng payment. So, yung requirement ng law na hindi niya pa sinasabi, which is inside him, kasi nature niya yon, justice and love, kinakailangan may magbayad sa kasalanan ni Eva at Adan na nag-translate na sa napakaraming kasalanan sa lahat na ng generation ng tao. Ang magre-receive ng payment nun is yung ma-satisfy yung justice within God. Gets? Tandaan natin yun. Kasi mas madali natin ma-explain sa mga nangangailangan ng explanation na ba't kinakailangan magbayad ang Panginoon ng utang natin sa krus? Kung Diyos siya, ba't siya rin magbabayad? It is because of His nature. He cannot sin. Hindi niya pwedeng baliktarin yung kanyang salita. So, dahil yun yung nature niya, kinakailangan may magbayad at walang kayang magbayad, pues yung anak ko na lang. Nagkataon may anak. Si Word. O, kaya mo bang Okay, yes. Inuutusan kita, anak, pagbayaran mo. Humble, meek, and obedient to the point of death. Nananalangin siya na dugo-dugo, butil-butil ng dugo yung niya. Kung maaari, Panginoon, alisin mo tong burden na to sa akin. But not my will, but your will. Na-satisfy yung kabayaran. Hindi sa dyablo nagbayad. Kasi yun ang naisip ko dati. Babayad sa dyablo? Bakit? Diba? Hindi. It is because of the justice in Him. The justice in Him. Kinakailangan may magbayad. Siya rin ang nag-receive ng payment, pero siya rin yung nag-provide. Kaso, hindi madali yung payment. Diba? Madali yung payment? Mahirap. Kaya nating gawin? Maski may kasalanan ka na, pagbabayaran mo ng gano'n? Hindi rin. Diba? But on God's mercy, eto, asa na yung mahilig mag-drawing? Wala? Wala. Liitan natin para makita natin ang buo.
Yan. Ito yung kondisyon natin. God, papaulanan niya tayo ng mercy. Kaya may kidlat yan. It's because of power. Even when God is powerful, nagpakita pa rin siya ng mercy sa patay na tao. Notice, black heart. Black heart. Mamaya makikita natin kung bakit ko dinodrawing itong mga to. Because we are in the bonus round. Ayan o, bonus round. Kasi alam kong sosobra ako. Diba? Dead in sin. Pinakita yung mercy. Anong resulta? Alive in the Spirit. Yan yung condition nating lahat ngayon. We are alive in the Spirit. Whether you're aware of it or not, we are alive in the Spirit. Because of God's mercy. Not because of our desire and effort. Ulit. God showed mercy on us, who we are dead in sin, not because of our desire or effort, but on God's mercy, we are now alive in the Spirit. Kaya nga minsan sinasabi ko, magandang may mapapanood nila sa video, pero dahil hindi nila makikita ng live, na mas madali sana. Kaya huwag tayong absent ng absent as much as possible, di ba? Ano pa? Bonus round. Particularly yung verse 12 is hindi madaling intindihin. Speak and act as those who are going to be judged. Sinong husgahan? Sinong husgahan? Sinong kausap ni James kanina? Believers. Sino yon? Tayo. Tayo. Believers. Okay? Tayo ang kausap, ha? Speak and act as those who are going to be judged by the law that gives freedom. Paanong naging ang law naggawad ng kalayaan sa atin? Kung naintindihan ba natin yung batas? Ang batas, yun ang nagkikip sa atin para gawin ang tama at mali. Merong bang nakagawa ng nakasunod sa batas 100%? Let's just talk about the 10 Commandments. Gawin na lang nating dalawa. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul. Number 2, love your neighbor as yourself. Okay. At sum up na yung 10 doon sa dalawang yon. Meron bang nakagawa perfectly nung dalawang to? Love your God with all your heart, with all your soul. Negative. Love your neighbor as yourself. Number 1 ako. Tuwan-tuwa ako, isa lang kapitbahay ko. Ayaw pa sa akin. Bihira naman. Nakasama ko sa eroplano, binati ko, uy, kapitbahay! Ang sabi sa akin, anong mapipil nyo? Kapitbahay mo, uy, kapitbahay! Sabi, bahala ka. Salulong. Pahiya ako sa sarili ko. Yung flight papuntang Iloilo. Pabalik na ako, kasi same day yung flight ko pabalik. Iniisip ko pa rin, baka mamaya nandito na naman yun. Hindi ko pinansin. Nisnab ako for the first time. Speak and act as if the law that gives freedom is going to judge you. How can the law give freedom? Paano magbibigay ng freedom yung outside law na nagkikip sa'yo para gumawa ng tama, ng mabuti? Kapag walang lalampas sa kaliwa, sa guhit, diretso. So, kinakailangan mong sumunod. Pero, explain natin ng mas maganda. Ito na naman tayo to, ha. God created man. God created man in His image. Okay? Walang kasalanan, kaya may halo. God created man. Man sinned and died. Ekis yung mata, tepok. Automatic, alam na kagad natin, naintindihan natin, di ba?
The law was given as an outside rule. Kailangan na nang mag-declare ng law ang Panginoon. Kasi, para maging aware yung tao sa kanyang kasalanan. Sa kanyang status na you are dead in sin. Malalaman ba ni Eva at Adan na they are dead in sin kapag walang batas ng sangkatauhan? Hindi, di ba? So, ang ginawa ng tao, ginawa yung kanyang gusto. Pasama ng pasama, ang ginawa ng Diyos, nilunod. Nagtira lang ng isang pamilya. Kasi yun ang nature natin. Kapag walang law, walang batas, hindi tayo aware, hindi na itatranslate ng magulang sa anak, yun tamang dapat gawin. Tama-tama, Father's Day. Responsibility natin, yung mga anak natin, naturuan, i-discipline, para gawin yung tama at mali. So, the law was given as an outside rule. Mayroong nagkikip sa atin, outside rule. Alam natin, during that time na sinabi na dun kay Israel, ito ang 10 utos. So, aware na tayo, kasalanan pala to. Tapos, pinarami pa. Dinetermine pa yung mga, halimbawa, yung love your neighbor as yourself. So, yung relationship sa kapwa-tao, dumami na. You shall not, wag pag-imbutan yung pag-aari ng iba. Wag ka magnanakaw. Wag kang papatay. So, dumami na. Tapos, kumbaga dun sa Leviticus, hinimay-himay pa yung mga dapat natin at saka hindi dapat gawin. So, outside rule. Merong nagpapatupad ng batas. Kaya outside rule. May nagpapatupad ng batas o wala? Meron? Sa panahon natin, meron o wala? Meron. So, it is an outside rule. Diba? Ang nangyari, man attempts to get right back to his former state. Ito yung former state niya. Meron pang nakagawa na nakabalik sa former state doon dito during the time ng creation ng fresh na fresh? Wala. So, failure tayo dito. Failure. So, what happened? God sent His Son, Jesus, paid the penalty of sin. Alam natin lahat. God created man in His image. Man sinned and died. Jesus paid the penalty for our sin. Although we are trying. So, meron na tayong rules, law, hindi tayo nakasunod. Egis pa rin tayo. Now that this is already paid, anong pangako ng Panginoon? God writes the law in the believer's heart. Eto. God writes the law in all of us. Hindi ko dito na sinelyuhan niya pa ng kanyang banal na spirito. So ito, sealed. Yan na lang, mas madali. Sealed. Yung law, yung salvation natin. Okay. Nasaan na yung law? Outside pa ba? Outside? Outside? Wala na. Kasi bayad na yung utang. Ang pangako ng Panginoon, I will write my law in their hearts. Ito na tayong kondisyon natin, ha? So, ang ginawa ng Holy Spirit, is sealed niya yun. The Holy Spirit, ito ngayon yung trabaho niya, reminds and teaches the believers about the law. So, yung law, na nasa puso natin, maski nasa puso natin, hindi natin totally naiintindihan, ito ngayon yung nagpapaalala sa atin through the Word of God, by the Holy Spirit. Okay? Through the Word of God, by the Holy Spirit. The believers, having, ano na ang condition natin? The law is in our hearts, sealed by the Holy Spirit. Okay? And dito na tayo. The Holy Spirit reminds us, teaches us about the law. Ano na ngayon? The believers
The believers follow Jesus with freedom from the penalties incurred by the law. Nasusundan nyo ba? Yung law binigay, nung nagkasala na tayo, pinagbayaran yung penalty na sinasabi ng law, sinulat ng Panginoon sa puso natin, sinelyo na ng Holy Spirit, tinuturuan pa tayo, every time na nandito tayo ngayon, ginagawa ng Holy Spirit ngayon yun, tinuturuan tayo para maintindihan natin, the believers, tayo, okay? The believers, tayo, can now follow Jesus with ano daw? With freedom, may kalayaan. Kalayaan saan? Doon sa penalty ng kasalanan na nakasulat sa batas. So yung batas ngayon na isinulat sa puso natin is no longer an outside rule, but an inside law. Puso natin nakasulat. Ano ngayon ang mangyayari kapag nasa puso na natin? The believers can now follow Jesus with freedom from the penalties of the law. Hindi na tayo, kailangan sumunod ito. Kailangan sumunod ito. Hindi. Ang point natin ngayon is, I will follow God. I will follow Jesus. Because of the relationship na. Hindi na outside, but internal na yung nangyayaring yung process natin. Internal na. Palalimin pa natin. Kapag ka-internal na yung struggles natin to follow God, pagka-internal na, hindi na siya outside rule. Ito ay nagiging promise na. Hindi tayo aware, but it becomes a promise para ibalik tayo dito sa dito sa una nating state. Ibabalik tayo nung batas na to na nakasulat sa puso natin sa former state natin sa image ng Panginoon. It is a promise. Galing kanino? This law becomes a promise para maibalik tayo doon sa former state natin. Which is, effort ba natin? Na naman? Hindi. Kasi ang nagsulat ng batas sa puso natin ay ang Panginoon. Sinelyuhan ng Banal na Espiritu. Tayo ay recipient lang, tumanggap. So anong dapat natin gawin ulit? We can now follow Jesus Christ. We can now follow Jesus Christ. The law written in your hearts will not judge you anymore. Hindi na tayo huhusgahan. Pero ang sabi, act as if, speak as if the law that gives freedom, bakit sinabing the law that gives freedom, is going to judge you? Because the law that gives freedom is not going to judge you. Pero, you have the responsibility and duty now to act and speak like it. Kaya nga yung past na natin is to follow Jesus Christ. Parang napakahirap gawin. Pero, ginawa ng paraan ng Panginoon para makayanan natin gawin. Para kaya nating magtagumpay doon sa task ng Panginoong Hesus na to follow Him. Yan yung task. O, tanong ngayon, kaya natin? Possible, di ba? Bakit? Kasi nakasulat na sa puso natin. Babagsak ba tayo? Possible, babagsak tayo. Anong gagawin pagka bumagsak? Tatayo. Kinakailangan tatayo. Hindi aayaw. Ulit. Tatayo, di ba? Aayaw? Lakasan niyo naman. Ha? Kayang magtagumpay? Ang energy nyo, nahawa ako sa inyo. Ang lakas ng energy. Nakasulat na ang batas sa iyong puso.
Sinelyuhan ng banal na spirito. Mawawala o makakawala pa yon o hindi? Bakit? Kasi selyado. Selyado. Magtatagumpay o hindi magtatagumpay? Babagsak o hindi babagsak? Pag bumagsak, anong gagawin? Babangon. Aayaw o babangon? Hindi aayaw. Yun, malinaw. Kayang bumalik, becomes a promise of God to restore us in our former state. Siguro maaaring i-explore nyo pa yan. Bakit yung law becomes a promise para maging i-restore tayo sa former state natin? Bakit, eto lang, madaling sagutin lang yan. Bakit pumunta ang Panginoong Jesus para pagbayaran yung kasalanan natin sa krus? To restore us, di ba? Ano yung nire-restore? Yung former state natin. So yung law na nasa puso natin becomes a promise from God that I will restore you. I have actually restored you. Pero, nandun tayo sa process ng sanctification na pwede tayong madapa, pero babangon tayo, hindi tayo aayaw. Pag umayaw, yung mga umaayaw, sino yung mga yon? Meron kayong aayaw? Meron. Ang sagot doon, pero hindi ako yun. With the help of God. Amen? Amen? So, humaba na naman tayo, sorry, pero kinakailangan ko kasing i-extend, bigyan ng emphasis itong verse 12 kasi hindi madaling intindihin. Hindi natin dapat palampasin din kapag meron tayong na-encounter na mga verses na katulad nito. Na, diba, nabasa nyo, hindi ko nabasa. Di tanong nyo sa akin, parang yung curiosity ko, mabuhay doon, and we will research on it. Tapos pag-aaralan natin. Okay. So, nagsimula sa favoritism yung topic, pero lumalim ng lumalim. Ang point pala ni James is ipakita na meron tayong mga kasalanan na hindi tayo aware na nagkakasala tayo. At meron tayong state, yung estado, yung status ng puso natin na we are not aware of. Hindi na tayo i-judge ng law because the law is already in us. And it was already paid and sealed by the Holy Spirit. And this law is already a promise from God that He will restore us. Sa palagay nyo, are we restored now spiritually to God the Father? Restored na ba yung relationship natin sa God the Father? Yes! Be confident. Magkaroon kayo minsan-minsan ng confidence. Doon sa tanong. Kailangan nyo lang mag-focus doon sa tinatanong ko. Kung minsan nakala nyo mahirap. Madali lang naman. We are restored. Minsan, the more we know that we are already restored, it keeps us from sinning. Kasi alam na natin, pinapaalalahanan tayo ng Banal na Espiritu. Anak, you are already restored. No need to keep on doing that. Di ba? Maalala ko na naman yung keep on doing that na may isang pastor na mahal niya talaga yung Marlboro. Pastor na siya, naninigarilyo pa. So, tinanong siya ng Panginoon, talaga bang mas mahal mo yung Marlboro, anak, kaysa sa akin? Doon niya nag-give up. We are not aware dun sa status natin. Kaya tayo nagkakasala. And it's not an excuse. Kaya nga natin pinag-aaralan. Amen? Amen. So let's all, pray. Sa hallelujah, Panginoon. Purihin ka, pasalamatan ka. Every morning, Lord. Every morning. Teach us, Panginoon, na kailang magmutawi sa aming mga bibig, Panginoon. Sa aming mga isip. Sa pag-gising sa umaga, Panginoon, is hallelujah, praise you, Lord. Pasalamatan ka sa aming buhay. Lord, yung paggabay mo, Panginoon, sa amin, habang kami ay may series ng pag-aaral ng James, Lord, ikaw yung patuloy na, I pray, Panginoon, na patuloy na mag-guide sa lahat ng kapastuhan, Panginoon, sa pag-aaral nila ng salita mo.
lalo sa Book of James. And I pray, Panginoon, na Lord, ilagay mo as burden, Panginoon, for every pastors, lalong-lalo na, Panginoon. And sa lahat, Panginoon, ng anak mo dito sa LPCF, na mauhaw at magutom, Panginoon, sa iyong salita, na patuloy ng sumunod, Panginoon, sa everyday Bible reading. Bukod pa doon, Panginoon, yung malalim na pag-aaral, Panginoon. Bigyan mo kami ng curiosity, Panginoon, dun sa mga nababasa namin na mapaprompt kami, Panginoon, to read even deeper, Panginoon. At come up kami ng mga questions, Panginoon, that you will answer for us. Lord, salamat, Panginoon, dahil kami ay may lugar pa rin na naririto magsama-sama, Lord, hindi lang sa fellowship, but ikaw mismo, Panginoon, yung kumakatagpo sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Patuloy mo rin, Panginoon, na i-inspire, Panginoon, yung aming mga song lead, yung aming mga musicians, Panginoon, that they keep on hindi lang reading the Bible, Panginoon, pero yung kanilang pag-aaral before na sila ay tumugtog, Panginoon, yung mga kanilang sharing, Panginoon. Continue to unite us, Panginoon. Alam ko, Lord, na yung kaaway ay hindi tumitigil. At patuloy, Panginoon, na making chances, Panginoon, dun sa pagkakataon na kami ay pag-away-awayin, pag-iba-ibahin ng direction, Panginoon, pero alam namin, Panginoon, na ikaw na nagsimula ng pananampalataya namin dito, Panginoon. Sa iyo, Lord. Ikaw rin ang tatapos and you have your plans finished already, Panginoon. It's already been paid. Yung aming kaligtasan at yung kakayanan namin to resist the temptations, yung panlukso, Panginoon, ng kaaway. Hayaan mo, Panginoon, na maging kalakasan namin yung knowledge and understanding namin, Panginoon, sa iyong salita. Salamat nga po, Ama, sa aming patuloy na paglakad, Lord, dito sa aming simbahan, sa mga patuloy pa namin mga projects and yung mga pagpagawa mo pa sa amin, Lord. Bigyan mo ng linaw, Lord, sa lahat ng leaders at namumunang ng simbahan na ito, Panginoon. Kalakasan sa bawat isa, spiritual number 1, yung physical number 2, and even financial, Panginoon. And ikaw, Lord, lahat ng source ng kung ano man, Panginoon, yung aming tinatamasa ngayon. Salamat, Lord. I-inspire mo rin ang bawat isa, Lord. Papansin ko, Panginoon, na pakunti na pakunti, Lord, yung kaya magbigay ng testimony as if parang wala kaming dapat ipagpasalamat sa iyo. Lord, magbuhin mo yung aming mga puso, yung aming mga ways, Panginoon, na nagiging complacent na naman. Nakakalimutan, Panginoon, na bigyan ka ng parangal sa pasimula ng aming gawain. Sa aming mga tatay, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, kung sa aming mga kakulangan, Lord. I just realized na yung celebration ng Father's Day is not only us. It's also celebrating you as our Father. And it's a different way of looking at something na binabago mo, Panginoon, sa amin. Especially sa amin, Panginoon. Na hindi ko binibigyan ng gravity, Panginoon, yung day na to, but kung ibibigay ko sa inyo, Panginoon, yung pagbati, Panginoon, ng Happy Father's Day, am I a good son to you, Panginoon? Am I pleasing you, Panginoon? So in the same way, Panginoon, yun din yung panalangin ko sa bawat isa to come to a realization if they were a good daughter, good sons to you. And today, Panginoon, we all greet you in the bottom of our hearts. Happy Father's Day to you. Thank you for being a father to us. Ito ang aming dalangin may pasalamat. Sa pangalan ng anak ko si Jesus. Amen and amen.